Kasalukuyang naka-heightened alert ang National Capital Region Police Office o NCRPO bilang paghahanda sa ikinakasang Black Friday protest kaugnay ng flood control corruption sa bansa. Pinag-aaralan din ng pulisya ang posibleng pagtugis sa mga ralistang sumugod at nag-vandalize sa compound ng mga diskaya. Ang balitang yan sa pagtutok ni Edniel Parosa. Lunes pa lang ay naka-heightened alert na pulisya sa Metro Manila para sa inaasahang mga dagdag na rally kontra flood control measures gaya ng kasadong Black Friday protests. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na nakahamdanan 2,550 nilang tauhan sa mga maaring pagdausan ng kilos protesta. Kabilang dito ang paligid ng Batasan, Senado, Mendiola at tanggapan ng Department of Public Works and Highways. Paliwanag ni Asilo, may 4 na kasi silang event na minomonitor mula sa open sources na maaaring gawin sa araw ng Biyernes a 12 ng Setyembre. Pero hindi pa batid ng pulisya kung alin sa mga ito ang may basbas o permit na mula sa mga lokal na pamahalaan. Ngayon po, meron po tayong 4 na activities na inaabangan. Meron po tayong sa Manila, meron din po tayo sa EDSA. So ito po yung ating pa mga na-monitor, pero yung with regards po sa kung sino sa kanila yung may mga permits na is wala po tayo na-confirm. Ayon kay PNP Public Information Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, NCRPO pa lamang naka-heightened alert at hindi ang buong PNP. Tiniyak ng hanay na wala itong nakikitang matinding banta sa peace and order sa kabila ng sunod-sunod na demonstrasyon at patuloy itong magpapairal ng maximum tolerance. Samantala, pinag-aaralan na rin ng pulisya ang sampahan ng hiwalay na reklamo ang mga ralistang walang permit na lumusob sa compound ng mga diskaya sa Pasig City. Ayon kay Police Colonel Hendrix Mangaldan, hepe ng Pasig City PNP, lababag sa batas pambansa 880 ang grupong walang pahintulot na nagsagawa ng lightning rally sa labas ng Freedom Park. Bukod dito, pinagbabato ng putik at pininturahan pa ng naturang mga militante ang gate at iba pang ari-arian sa St. Gerard Compound noong nakaraang linggo. Iba pa ang reklamong inaaral ng Pasig Police sa asuntong ihahabla ng kampo ng mga diskaya dahil sa nasabing insidente. Sa bahagi ng Quezon City, sinabi ni QCPD Chief Police Colonel Randy Glenn Silvio na inihahamdan na rin ang kanilang sariling reklamo laban sa parehong grupong naging bayolente naman sa rally sa batasang pambansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na Laser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.